Atin pong tagapagsalita sa umaga pong ito, siya po ay taga-IRM Winsons. So siya po ay nag-graduate sa Bible School. Hindi ko lang po alam kung anong batch. Siya po ay single pero hindi na po available. Hindi na po siya available. So ang alam ko po, malapit na rin po siyang ikasal. Mamaya po siguro siyang magpakwento tungkol sa kanyang love life kung gugustuhin niya. Siya po ay nakadestino sa bilang missionary po. Hindi po ang nagkakamali sa San Vicente. At katuwang din po ng Pastor Alan sa Talisay. So yan po yung kanyang ministry. Siya po ay disciple ni Pastor Bobby. Ang tuwagin mga kapatid. Pag-araw ng linggo para tayo tumba ng formal sa Panginoon at syempre para makinig din po ng salita ng Diyos. Humingi po ako ng pamanhin dahil ako po ay na-late ng tigakaunti. Almost 30 minutes kasi hinahabol ko po yung ulan. Simula po ginakutan labo ay nagsimula po umulan, tapos kapag po humihinto ay hinahabol ko. Pag naabutan ko po, humihinto ulit. Kaya nabot po ako ng 10 hinto. 10 paghabol sa ulan. Igil ko muna po ito. Okay po. So, araw po tayo ng linggo ngayon at tayo rin po ay nasa ikalawang linggo. Tama po, ikalawang linggo ng ating ng buwan October. At meron po tayong series. Meron tayong series po na inano ngayon. At tema, may kinalaman po sa mission. Okay. Sino po yung present po nung nakaraang linggo dito? Sino po yung present nung nakatin po ng worship service nung nakaraang Sunday? Pakita siya po ng kamay. Lahat po tayo present. Medyo hinihingil pa ng konti. So ano nga po yung tema natin? Ano nga po yung topic natin nung nakaraan? Sino po nakakalala po sa inyo? Ano po yung topic natin nung nakaraan? Sino po nakapag-take note or nakapag-take down or nakaalala? Ano po yun? Heaven rejoices for the sinner's conversion. So, ang kalangitan po ay nagagalak kapag merong isang makasalanan ang tumalikod sa Panginoon. Amen po. So, tayo po bang lahat ay palagi po ba natin nabibigyan ng kagalakan ang kalangitan? Kasi niniwala po tayo kapag ang isang taong makasalanan ay nasumpungan ang Diyos, nakilala si Kristo sa kanyang buhay, naunawaan ang gospel, patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross, doon po siya nasimulang ma-born again. Tama? Doon po siya nasimulang maging Kristiyano. Tama po. At yun po ang naranasan po natin lahat. Tama po. So, therefore, kapag isang tao po ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior, siya po ay naging tagasunod ng Panginoong Hesus. Sabi nga po natin ay Kristiyano. So, ang tanong po natin, what next? So, what next? Ano po sunod? Kapag isang tao ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ano na yung kasunod? Yan po yung ating pong pag-usapan po ngayon. Ang ating pong topic ay lumagay na po.
Pag hindi po gumagana, paki-assist na lang po ako. Yan. Surprise! You're a missionary. Pakisabi nga po sa katabi, surprise! You're a missionary. Yan. So, sino po dito ang mahilig po sa mga surprises? Ano po, mahilig sa mga surprises, yung gusto siyang lagi surprise. Ano po? So, yan po yung ating pong topic po ngayon. Ano po? Tayo po yung magpasimula na, tayo po lahat ay tumayo. Ang passage po na ating pag-aaralan po ngayon ay nakasulat po sa ito po, 2 Corinthians chapter 5 verses 17 hanggang 21. Kung meron po kayong Biblia, pwede po makipagbukas kahit anong translation ng Biblia. Ano po? Automatic po siya. Ano po yan? Bluetooth. Yan, next na po natin. Meron na po ako nilagay po sa screen natin na babasahin po natin para isa lang po yung translation ng Bible na babasahin po natin. Sa first slide po, pwede po bang pakibasa ng mga lalaki? Yan, sige po. 1, 2, 3, begin. Next po, mga babae po, sumubra. Ayan. Mga kabaihan naman po, ready, begin. Tayo pong lahat. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na ito, Panginoon, na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pribilehiyo na muli kang sambahin. Muli. Okay, next na po natin. Mission. Mission versus evangelism. Ano po ba yung pinagkaiba? Madalas po kasi, bagamat alam po natin na mayroong pagkakapareho, pero mahalaga po na dapat ay alam natin kung ano yung pinagkaiba. Kasi minsan, napagkasama natin, ano po, yung mission ba o evangelism ginagawa natin. Ano po, so mahalaga po na tayo bilang mga Kristyano, tayo lahat ay nag-mission, tayo lahat ay nag-share ng gospel, dapat malinaw sa atin kung ano yung ginagawa natin. Kung ito ba ay mission o evangelism. Ano po ba sabihin po ng mission? Pag sa itong mission, ito po yung pagpunta mo or pagsadya mo sa isang lugar. Bawa, nakatira po kayo sa barangay Baay. Ano po, pupunta kayo intentionally sa barangay Napaon. Ano po, para mag-mission, para mag-witness. Ano po. So, ang tawag po doon ay mission. Ano po, ibig sabihin, at ibang culture, ibang uri ng mga tao, ibang grupo ng mga tao. Ano po, tawag po doon ay mission. Ano po, ang ginagawa po ay nag-witness. Ano po, pero ang tawag doon sa ginagawa po ay pag-mission. Kasi bini-mission mo, yung mga tao hindi mo kagrupo, yung mga taong iba ang culture, yung mga taong iba ang kasalian o iba ang mga kultura. Tama po? Sa school natin, sa paraan nila, meron din gano'n, meron din pong mission. For example po, sa isang classroom, sa mga estudyante po, ang section po ninyo ay section ng section A or block A. Pupunta kayo ng block B. Ano po, para mag-witness, para mag-share ng gospel. Ang tawag po din mission. Ano po? So yan po yung mission. Ano po? At yun naman pong evangelism, ano po yung pinagkaiba po niyan? Ang evangelism po, bawa, nakatira po kayo sa purong ulo ng
barangay, barangay Napaon. Tapos, bibitisan mo yung kapitbahay mo. Ano po? Ang tawag po doon ay evangelism. Ano po? Evangelism po yun kasi kakilala mo siya. Ano po? Kauri mo, ano po, kagrupo mo, kasamahan mo sa koro. So yan po yung difference po ng mission sa evangelism. Ano po? Pero ang pinaka-goal po niya, ang pinaka-purpose ay ito. Yan po. Next na po. To win soul and make disciples. So ano man po yung term. Ang purpose natin, ang goal natin ay ano? To win soul and make Alam po, kasi naniwala po ako, ang church na walang purpose, ang church na walang goal, ay ano, isang simbahang patay. Patay ang isang simbahan, ano po, kung walang mission. Church without a mission is a dead church. Ano po? Kung paano ang mga alaga po nating hayop ay nagre-reproduce, ano po, dumadami. Ano po, tayo din po dapat ay dumadami rin tayo. Ano po? Kaya po ang sermon proposition na ating pong nakalagay dyan ay next na po. We cannot ignore the fact that Christians, God calls us to bring the gospel to other people. By the fact that you call yourself a Christian, God calls you a missionary. Hindi po natin pinatanggi ang katotohanan na kung tayo ay totoong Kristiyano, tayo ay tinatawag ng Diyos upang dalahin ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. So, bawat araw po ay binibigay tayo ng Diyos ng pagkakataon upang mag-witness, mag-evangelize, mag-share ng gospel, mag-mission, Sabi nga po ng iba, every gising daw po is a blessing. Tama po. Every gising is a blessing, sabi po ng marami. Pero tayo po, bilang mga Kristiyano, we as a Christian, every gising is a mission. Bakit? Alam po natin na kapag tayo po ay nabubuhay po sa mundo dito, sabi nga, mayroon pang purpose sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Sino po niniwala na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya? Hindi siya pagkakamay. Amen. Kasi kung tayo po ay tapos na ang ating layunin ang ating purpose sa mundo nito, pwede ka lang punin ng Diyos. Tama? At yung po ang pinakamasarap pag kinuha ka ng Diyos. Pero dahil hindi ka pa kinukuha ng Diyos, ang Diyos gagamitin ka pa niya. Amen. Pakisabi nga po sa katabi, gagamitin ka pa ng Diyos. Ang ating pong interrogative sentence, ang tanong po natin sasagutin po ngayon ay ito. Pag-flash niyo po. Why should we even care about everyday mission? So bakit ba kailangan bigyan natin ng pakialam? Bigyan natin ng pansin, ng pakialam ang ating pong pang-araw-araw na mission. Ano po yung kahalagahan nito sa ating buhay? Bilang mga Kristyano, ano po yung kaugnayan nito sa ating buhay? Ang pang-araw-araw na pag-mission. Meron po tayo itong bagay po na pag-aaralan. Ito po, number 1, we care because, number 1, pakibasa ka po na sabay-sabay, ready, begin. Ang Diyos ay binigyan tayo ng bagong identity. Sa Tagalog ng identity? Pagkakinanglan. Tayo po ay nagkaroon ng bagong identity. Bagong pagkakinanglan. Sabi po sa ESV version ng Bible, sa verse 17, Ba't po sumusunod? Yan. Sabi po verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ano po yung sinasabi ng talata niya? Sabi niya, if anyone is in Christ. It refers to what? It refers to positional truth. Pag sabi nga po, positional truth. Yan. Positional truth in Christ. Kaya sabi niya, if anyone is in Christ. Yung katotohanan, katotohanan ng ating kalagayan. It is how God views our status. Before Him.
Mga minamahal ng katayuan na meron si Kristo sa harapan ng Diyos Ama. Katayuan na meron si Kristo sa harapan ng Diyos Ama. Yun po yung kalagay din po natin. So, dalawang bagay po ang meron na tayo ngayon na kagaya sa Panginoong Hesus. Number one, ako ay anak na ng Diyos. Pakisabi po ulit, ako ay anak ng Diyos. Ano po ang sabi sa Juan chapter 1 verse 12? Ay, sumabra po. Ano po nangyari sa atin? Napindot ka po. Napindot ko ba? Sige, close na ito. Okay, sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, sa inyo lahat. Pakisabi po ulit, lahat. Lahat ng sumampalataya. Bakit lahat? Kasi hindi po lahat ay sumampalataya at sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tayo po, meron tayong grace. Bili tayo ng grace ng Lord. Ano po, bili tayo ng pangunawa ng Panginoon para tayo ay tumanggap. Bakit? Kasi hindi lahat ng tumanggap ay anak ng Diyos. Sabihin ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ka ng karapatan hindi anak ng Diyos. So ikaw, tayo lahat na nandito ngayon ay anak ng Diyos. Amen? Tayo po may nakakasigurado na tayo po lahat ay anak ng Diyos. Kasi nakakalungkot, tayo tuwing na lagi tayo sa simbahan pero hindi pa tayo anak ng Diyos. So dapat po siguraduhin natin na tayo na ay anak ng Diyos. Ano po? At kaya po nagkakalagay dyan, lahat naman po ng tumanggap at sumampalataya. Hindi ka tatanggap kapag hindi mo naunawaan yung gospel. Ano yung gospel? Ang Panginoong Hesus, namatay, tatlong end po yun. Namatay, nalipinan, nabuhay. Yun po yung gospel. At kapag naunawaan mo yun, tinanggap mo yun, sinampalatayan mo yun, sabi yan, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam po natin ito, hindi lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Maraming tao, yung mga tao ay nilikha ng Diyos, nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang lahat lang daw na tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pangalawang bagay po na meron po tayo. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, begin. Ako ay tagapagmana ng Diyos. Ay po sa Roma chapter 8 verse 17. At yung mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo mga kasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ano po yung mamanahin natin? Eternal life. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa natin. Kaya mga kapatid, bakit po ba napakalaga na dapat alam natin, ano po yung ano na ngayon ang ating katayuan sa Panginoon Diyos? Kung tayo po yung tingnan ng Diyos, ano kaya ang nakita sa atin? Tayo po ba ay kaisa ni Jesus o kaisa ng Diablo? Alin po tayo sa dalawa? Ang tao, alam natin kaisa ng Diyos. Sige po, praise the Lord. Ito po yung mga palatandaan. Kasi meron po kasing palatandaan kung talagang isang tao ay anak ng Diyos o anak ng, o kaisa ng Panginoong Hesus. Ito po yung mga palatandaan kapag ang isang tao po ay kaisa ng Diablo. Ang mga lumalabas sa kanyang bibig ay puro kasinungalingan, puro kabalbalan, panlalait, panghusga, pagmumura, pagkikipag-away, pagchismis, pagtatanto, pagkainis, pagkagalit, sama ng loob, hinanakit, puro paglaban sa Diyos. In short po, wala sa kanya yung bunga ng Espiritu Santo. Ang nakita sa kanya bunga ng laman. Hindi po ba? Kaya po tayo po, ang tanong po sa bawat isa, ganito pa rin ba tayo? Kaysa ka pa rin ba ng Diablo o nakipag-isa ka na kay Kristo? Are we in Christ o are we in the enemy? Hindi po pwedeng nasa gitna, hindi pwedeng dalawa. Kailangan po isa lang. Hindi pwedeng kaisa ka ng Diyos, tapos kaisa ka pa ng Diablo. Kung ikaw naman po ay nakipag-isa na kay Kristo, sabi ng Bible, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Kaya sabi po yan, He is a new creation. Ikaw ay anak na ng Diyos. The old has passed away. Behold, the new has come. Ano po yung nag-pass away? Ang dati mo pagkatao na nakaugnay sa unang adat. Ano po? Behold, the new has come. Ikaw ay nakaugnay na sa ikalawang adat. Sino yun? Ang Panginoong Jesus Cristo. At dahil po natin mga kapatid, wala po tayong hanggang dito. Wala po tayong dapat ipagmalaki sa ating mga sarili. Hindi po porque
mabait ka, hindi porke magaling ka, hindi porke bihira ka magkasala, hindi porke dahil sa katayan mo sa buhay. Hindi po. It's purely God works. It's purely God grace through Christ Jesus Himself. Ang Diyos ang may nagawa po dito. Kaya sabi po dyan, all this is from God. All this is from God. Lahat ang meron tayo. Meron tayo ng bagong identity. Kaya po ang Diyos, kapag tumitingin po sa atin, sino po nakita niya? Ang Panginoong Jesucristo. God sees us with the same status that Jesus has before Him. Kaya po we care in mission because God gave us a new identity. Kaya naman mga kapatid, ang gaway mong pag-mission, ito po kanta natin. Kaya ka nag-mission, hindi dahil ganti mo sa kabutihan ng Diyos. Kung ito'y bunga, ano po, bunga ng talaga pong biyaya ng Diyos sa iyo. Ito ay resulta ng iyong pananampalataya mo kay Jesus Christ sa Panginoong Isus. Ito ay resulta ng iyong pagiging anak ng Diyos. Ano po? Kasi minsan ang purpose ko, ang ating kung nasa isipan natin ay mag-mission ako kasi ganti ko sa kabutihan ng Panginoon. Mali po yun mga kapatid. Yes, nag-mission ka, pero mali yung nasa isipan mo. Mali yung purpose ko. Ano po? Kaya tanong ko mga kapatid, kapag hindi ka okay sa harapan ng Diyos, hindi ka mag-mission. Nakatipende ka sa kalagayan mo. Pag okay ka, pag feeling blessed ka, kapag feeling malakas ka, mag-mission ka. Pero pag nagulong ka sa kasalanan, hindi ka mag-mission. Kasi nakatingin ka sa sarili mo. Ano po? Huwag po tayong tumingin sa ating sarili. Ang tingnan po natin, paghawakan natin ang biyaya ng Panginoon. Nakuha po natin? Ang ganda po, ang ganda po ng gospel. Tingnan po natin ito. Sa Acts chapter 1 verse 8 po, sabi niyan, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay po, ito po yung pangyayari right after the resurrection ng Panginoong Hesus and before His ascension. Ano po yung pangako ng pagdating ng Banal na Espiritu. Ano po, ito po yung pagkakataon na born again ang mga apostol. Basa po natin yan sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Pakita kami yung picture. Yan po. Sa day of Pentecostes, ano po, yung pong panahon ng mga apostol, ng mga alagad ay nagkakatipon sa isang lugar. Ano po, sama-sama sila ng langit. Ano po, kumaking po ang Banal na Espiritu. Sabi doon, may nakita silang parang dila ng apoy. Ano po, na bumaba sa kanila. Ano po. So, yung pong Acts chapter 1 verse 8 ay ipinangako ang pagdating ng Banal na Espiritu. Ano po, pakiparaan po noon ang Panginoon sa langit. Sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, gaya po natin nakita sa picture, ay ito po yung panahon na bumaba na sa kanila yung Banal na Espiritu at ganahan sa kanila. Kaya sabi doon ay may nakita silang parang ilang apoy na gumagpo sa bawat isa sa kanila at silang lahat pinapuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't-ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So ano po yung ipinapakita po ng illustration po na yan? Ano po yung sabihin po yan? Ito po, ang totoong born again, gumagawa sa kanya ang Banal na Espiritu. Hindi po pwedeng after born again, walang nangyari. Walang transformation. Ano po? Although alam natin ang transformation ay hindi ganun kabilis. Hindi pa naman po yan. Kundi ay from time to time tayo na-transform. Ano po? So, ang ibig ko sabihin, kapag isang Kristiyano nagpatay sa Panginoong Isus, ang Banal na Espiritu na lahat sa kanya. At hindi pwede, kapag ang Holy Spirit po na lahat po sa atin, hindi pwedeng walang mangyayari. Hindi pwedeng walang nangyari sa iyo. Ano po? Ang Banal na Espiritu ang magpupuntik at maglalagay sa iyo ng desire, ng desire na mag-witness saan? Sa mga unbeliever. Kasi naunawaan yung gospel na kapag isang tao na walang Panginoon sa kanyang buhay, wala si Jesus sa kanyang puso, kapahamakan ng patutunguhan po niya. So nagkaroon tayo ng desire, ano po, galing po yun sa Holy Spirit. Ano po, na desire na mag-witness, mag-involve sa mission, suportahan ang gawain ng Panginoon. Kaya nga po diba, nung tayo po yung bago mga born again, ano po narasan po yung first love, ano po yung grabe yung fire, grabe yung apoy, ano po grabe yung apoy, yung desire po, na tuwing soul. So, kumusta po ba ngayon mga kapatid? Asa na po yung fire?
Kamusta ang pagiging anak ng Diyos? Mga kapatid, ito pa. Nung tayo po ay binorn again ng Lord, ang banal na Espiritu na nahanap sa bawat isa. Kaya po lang sinabi kanina. Ang banal na Espiritu po ay hindi umaalis sa isang genuine Christian. Hindi umaalis. Ano po? At hindi rin po, ano po, hindi yung, hindi po tayo wala sa nawawalang kaligtasan. Ano po? Malaki pa siya nabubuhay kapag sa ulit, kapag isang tao ay umalis sa kanya, ang Holy Spirit. Hindi po ganun, nananahan sa atin. Kaya lang, kapag tayo pinahuli sa kasalanan, nagigrip natin ang Holy Spirit. Ramdam natin yun, tama? Kapag nakagawa ka ng kasalanan, ramdam mo yun. Manghihina ka. Kasi nga, binigyan mo ng pighati ang banal na Espiritu. Ano po, at tayo po magtutulak sa'yo para mag-repent. Ano po? At kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, next po. Next slide na po. Hindi ka na babalik sa putik ng kasalanan. Ano po? Sa putik ng kasalanan. Don't listen to the devil lies. Pagka tayo po ay nasa panahon na nangihina ka, wag mo ka sa putik ng kasalanan. Parang feeling mo na parang hinang-hina mo, gugulong ka ng job mo. Ano po? Pakipapaalala sa'yo ng job mo yung lahat ng mga ginawa mo kasalanan. So tayo po mga kapatid, tayo po lahat na itinatawag na natin Panginoon. Bagamat kakasalan pa rin tayo, kaya lang po pinabay ng Lord yung 1 John chapter 1 verse 9, tama po? So yun po yun. So tayo po lahat itinatawag ng Diyos, alam po tayo si Kristo namatay para sa iyo at sa akin ay muli ng buhay. Ito po yun, tiyak po yun. Ang Panginoong Isus ay nagtagumpay sa cross. So tayo po bilang mga genuine Christian, bilang mga meron ng bagong identity, magawa natin ang magtagumpay sa kasalanan. Kaya tumindig ka sa grasya ng Diyos. Kung nagkasala ka, kinukundi ka ng Holy Spirit, then ask them for forgiveness. Repent. Huwag ka nang patuloy sa kasalanan. Tandaan mo, you are a new creation at nanatili kang anak ng Diyos. Pasilip ko natin yung kwento ng prodigal son. Alam pati yung kwento na mayroong dalawang magkapatid na yung isang anak ay hiningi yung mana sa kanyang ama bago matuloy pa. At ang ginawa niya, dinustay niya yung pera. Alam po, naubos yung pera sa kasalanan, sa kasamaan. Naghirap siya. Alam po nangyari sa kanya, bumalik siya sa kanyang ama. Alam po yung kwento. Ano po pinapakita doon? Yung iyong relasyon sa Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Wala po makakabali po doon. Ano po? So, tayo, habang tayo nasa mundo pa, yes, nagkasala pa rin tayo. Pero, repent lang po mga kapatid. At huwag tayong patuloy sa kasalanan. Huwag po natin abusuhin ang kasalanan na ang kabiyaya ng Panginoon. Ano po? Yung grace ng Lord, tulad pindig. Kaya po marami pong Kristiyano ang hindi na umatid ng church. Bakit? Kasi ang dali lang po nasa isipan nila ay pinasama ako, hindi ako napaglaban sa Lord. At tayo lang po nakalukot, meron mga member tayo na wala mag-ipo dito. Kasi ibang church, may ibang member ng church na ang driving pangmusga sa kanila mga kapatid na hindi alam kung saan ang pagtulong pamalik sa Panginoon. So tayo po bilang mga malakas sa Panginoon, at po bilang mga Kristiyano, bilang mga Kristiyano, tulungan din sila na muli makabalik sa Panginoon. Pag-pray natin, i-follow natin. Yun po ang trabaho natin. Ang church ay simbahan, hindi po yung lugar para sa mga perfecto. Ano po? Ito po yung lugar ng mga tao makasalanan na kailangan ng kagalingan. So tayo po lahat ay nagkaroon na po ng bagong identity. So, bagamat mayroon pagkakaiba, ang ating mga kapatid, hindi na ako siyang tanggapin. Okay lang po yan. So, yan po yung muna, meron tayong bagong pagkakakilanlan. Meron tayong bagong identity, bagong pagkatao. Kaya we care about everyday vision. Pangalawa po, we care because, mission is from God. Ang mission po ay mula sa Diyos. Sa ipon ng talaga, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya pinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Ano po ang sinasabi ng talata? Next slide po.
the fall of man. Ano po. Sabi po kasi dyan, nang sa gayon ang mga tao ay hindi na ang mga tao ay maging kaibigan rin na yan. Ano po. So the story of the fall, ano po, story po ng pagkakahulog ng tao sa kasalanan. Ano po. Naging kaaway ng Diyos ang tao. Ano po. From eternity past, nung sa iba sa kasunod po ay nahulog sa kasalanan, lahat ng tao na nakaugnay, may ugnay sa unang Adan ay naging kaaway ng Diyos. Ano po, nung gaya po ni Adan sa Eva, yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, ano po sa nangyari kayo sa Eva? Verse 8, ito po yung sabi. Nagtago sila. Nagdapit hapon na, narin nila ang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalaki tanong, saan ka naroon? Where are you? Sabi ng Lord. Ano po yung sabihin po ng expression po na yan? He comes to look for sinners. So the mission po, ang mission po ay sa Diyos na mula. Ano po? The mission was initiated by God. Bakit? Bakit po niya ginawa yun ng Panginoon ng Diyos? Dalang bagay po. Number 1, He wants to bring fallen people back to Himself. Sapagkat ang tao po ay nilalang ng nakalarawan ng Diyos. Ano po, mabasa po rin sa Genesis chapter 1 verses 26 hanggang 27. Ano po? He wants to bring fallen people back to Himself. Pangalawa po, He wants people and all creation back under the reign of His kingdom. Yan po mabasa po sa Pahayag chapter 21 verses 1 to 4. So diyan po sa Pahayag, sa Book of Revelation, diyan po nakasulat yung original plan ng Lord. Ano po, before the fall of man. Ano po? Genesis 3:15 is God's plan of redemption. Ano po? Kung nagkasala si Eva, ano po, meron sumpa na ibigay ng Diyos, sabi ng Panginoon, basa pati sa Genesis yan, ipapanganak ang Mesaya, at ang Mesaya na yan ang dudurog sa ulo ni Satanas. Kaya po ang Mesaya, ang unang mission po yan, durugin ang ulo ni Satanas. Genesis 3:15 happened right after nahulog ang tao sa kasalanan. Kaya po ang ginawa ng Diyos, nagkasala si Eva sa kasalanan, ano pong ginawa niya? Next na po. Next na po. Next na. Yan. Ano pong ginawa ng Diyos? Pumatay po siya ng isang tupa. Ano po? Kinuha niya yung brand ng tupa at ipinantakip sa kasalanan po ng tao. Ano po? Upang matakpan ang kanyang kahubaran. Upang matakpan ang kanyang kasalanan. Ano po? Mag-cover. Ano po yung kahubaran ng tao, yung kanyang kasalanan. So mga kapatid, yan po yung foreshadow. Ano po? At si Jesus Christ po ang antitype or fulfillment ng prophecy. Ano po? Sa Book of Genesis pa lang po mga kapatid, ipinapakita na ng Diyos ang foreshadow. Ano po? Pag sabi nga pag foreshadow. Foreshadow ng gagawin ng Diyos na pagliligtas. Ano po kayo nang nais pagkikunan niyo sa atin? Ang mission ay Diyos mismo. Ano pa simulan? Ang Diyos ang nagplano, hindi ito mula sa tao. Tao ang pinagmulan, pag sumali sa Diyos, tao ang pinagmulan ng problema, subalit ang Diyos pa rin ang nag-isip at gumawa ng solusyon sa problema. So napakaganda po ng gospel. Ano po? So mission is from God. Sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3, ito po yung panahon na si Abraham po ay tinawag ng Diyos. Ano po? Alam po natin, bagamat meron silang problema physically, ano po, meron silang problema physical, pero sila pa rin po ay ginamit ng instrumento ng Diyos. Ano po? Sabi doon ay, sa kanya nagmula yung lahi ng mga Israelita. Ano po? Tinawag siyang ama ng marami. Ano po? At sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 58, Truly, I say to you, before Abraham was, I am. Ano po, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Ano po? Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. And the most famous verses po na natin, John chapter 3 verse 16. Sabi yan, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ano po ang sabihin?
Ang buong aklat po ng Biblia, from Genesis, is a story of God's mission. Story of God's love. Kung paano po nililigtas ang tao. Kaya lang po mga kapatid, ang trabaho lang natin po ay mag-mission. Mag-mission ka na lang. Hindi natin trabaho po na magbago ng tao. Hindi po ang trabaho yun. Ang Diyos po ang pagbago yan. God alone convicts, changes heart, leads to repentance, reveals idols, and draws people to Himself. Mission is God's vision. Sasama lamang tayo sa mission ng pagliligtas. Kaya tanong ko sa bawat isa, sasama ka ba? Sabi ng Panginoon Jesus, and behold, ito po, parang ng Panginoon, and behold, I am with you always to the end of the age. Kasama po natin ang Panginoon hanggang sa dulo ng buhay natin. Mga minamahal sa bawat mission, kasama natin ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesus. Ano po kayo naman at kung sabihin sa ating mga sarili, mag-mission tayo. Amen? Mag-mission ako. Handa ka na ba mag-mission? Yan po ang challenge po yan. So we care because, ano po sabi sa pangalawa? Mission is from God. Ang mission ay galing sa Diyos. Sasama naman tayo sa mission ng pagliligtas ng Diyos. At pangatlo po, pangatlo. Christians are Christ's ambassador. Every Christians are Christ's ambassador. Pag-isabi nga po ulit sa inyong katabi, you are Christ's ambassador. At po pag sinabi ko ambassador, ang pinsabihin po niya, ambassador po sabihin, representative, kumakatawan, the one who represents, si Pablo, dati po siyang ambassador ng Diablo. Tama? Pero ngayon, nangyari sa kanya after the encounter of Damascus, naging ambassador na siya ni Kristo. Kaya po ang bigay niya sa verse 19, basa ito. Verse 19 po. At kami naman, at kami naman ay inataasan niyang ipamalita ito, kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, magipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay pinuri ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay magiging tayo sa harap ng Diyos. Kapag po ating binasa ng ulit-ulit po yan, meron po kayong salita po din na 3 beses na pinanggit. Ano po yun? Kaya po natin. Kami. Ilang beses po binanggit? 3 beses. Sa Biblical Hermeneutics po, kapag po may binabanggit na salita na ulit-ulit or tatlo na ulit pa, yan po ay binibigyan din. Binibigyan din po yan. Kaya sabihin, kami. Sino po ba yung kami? Sino sa kami ni Pablo na kami? Kapwa niya, mga tagasunod ng Panginoon. Kapwa niya alagad, kapwa niya Kristyano, kapwa niya mananampalataya. Ano po sabi niya? Next po natin. Isa-isa lang po. Next po. Next po. Inatasan niya kami ipamalita ito. Ano po yung inatasan kanila ipamalita? Yung gospel ng Panginoong Jesus. Yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Tama? Ipamalita yung ginawa ng Panginoon. Hindi po ipamalita yung ibang tao. Ngunit ang Panginoong Jesus. Kapag tayo mission, kung pag ipamalita yung buhay ng tao, ipamalita po natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi niyan, kami, next nga po, mga sugo ni Kristo. Ambassador of Christ. Kami. Kasama po tayo doon. Kasama ka doon. Kung ikaw Kristyano, ikaw tagasunod ng Panginoong Jesus, kasama ka doon. Kasama ka doon sa kami. Sabi niyan, ang Diyos mismo, parang sa lang po, ang Diyos, yan po, ang Diyos, ang Diyos mismo, ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo. May pagkasundo kayo sa Diyos. Parang sa lang po, may mga underline po yan. Yan. So ano po yung makita mo dyan? Ano po yung pinapakita mong talata? Yung urgency. Tama? Yung pang-alam na hangarin na desire ni Pablo na may pagkasundo sa mga taong pangbahamak. Sa mga taong hindi pa Kristyano. Po?
So, si Pablo, bilang ambassador po ng Diyos, anong meron sa kanya? Base po sa passage po na yan. Dalawang bagay po. Una, si Pablo po ay ano? Si Pablo bilang ambassador ng Diyos, ang meron po sa kanya ito, compassion. Pakisabi nga po, compassion. Compassion saan? Compassion to the lost. Meron siyang matinding compassion, mga kapatid, na ilapit ang taong makasalanan sa Diyos. Sa pamagitan naman ng gospel. Walang iba. Gospel ng Panginoong Hesus. Ay minsan nakakalungkot po. Dahil tayo sa mga taong makasalanan. Dahil tayo sa kapitbahay ng Desmoso, na pakialamera. Dahil tayo doon. Ano po? At kapag sila napahamak, buti ka sa kanila. Buti ka napahamak sa impyerno. So huwag po gano'n, mga kapatid. Huwag tayo gano'n. Yun ang laging larawan. Yan po. Pakibalik po sa pakibalik po. Yan. Pinapatin. Ano po nakita yung sa larawan na yan? Ano po? Maraming tao ang nakapila. Nakapila saan? Hindi sa Yuda. Sa impyerno. Maraming tao nakapila sa impyerno. Paano na yung nanay mo? Yung mahal mo sa buhay tatay mo? Isa sa mga nakapila yan. Sa last days po, meron pang umupo. Ano po? Lahat ay harap sa umupo ng Diyos. Sabi ng bubutatin ang agad ng buhay. Ano po? Meron pang final judgment. Lahat tayo harap sa hukuman ng Diyos. Ano? Kasama nung si lahat ng mga tao makasalanan. Kasi sila naman ng Diyos. Diba? At pag binuglat yung agad ng buhay at yung pangalan ng nanay mo, hindi nakasulat doon, sabihin ng Diyos, itapon sa impyerno. Ano sabi natin? Amen. Iibig ka na lang. Kasi wala ka doon desire na mag-share. Ang doon sa iyo yung kapayapaan na lang. So nakakalungkot na napakaraming tao ang patungo sa impyerno, ang nakapila. Hindi nila alam, sila yung nakapila sa impyerno. Hindi pa nila alam, baka ang mahal sa buhay nakapila sa impyerno. Kaya po sa bahay, kaya bigla din po ako ng pagkakas. Actually po, balis po ako ng bahay, ay share na ng gabi. Ng umaga. Nagkaroon po kami ng bigla, pag-usap sa bahay. Nalungkutan ko po kasi, ako po ay, siyempre, ginagamit ang Lord para mag-mission, magturo ng daan patungo sa Diyos. Ang nanay ko po kasi ay hindi pa ganoon hindi pa Christian. Ang tatay ko po ay dati siyang albularyo. Pero biyaya po ng Panginoon, nung ako po ay natutulong mag-deliverance, through prayer, biyaya ng Panginoon, nakalaya po siya, hindi na po siya ngayon albularyo. At sumakit na po siya ng church sa Kingsons kay Pastor Bobby. Yan. Natuwaan ko po yun. Pasalamat po sa Lord yun. Kaya lang yung nanay ko, dati, kapag kasi pa siya hapon, nung po yung tatay ko inasimba na rin ng umaga, kasabay yung pag-alis sa bahay, yung nanay ko binabili yung oras ng pagsimba, ginawa niya yung umaga. Tendency nun. Isa sa aming tatay ko sa kanya. Kasi mahal yung nanay sa tatay, dalawa na maging simba, pag-ibalik na simbahan. So kanina, nag-pray ako. Bagamat, grabe na po yung mga himala na ipinakita ng Diyos sa pamilya. Nanay ko, kasi mo siya kanina. Pero pag-miss pa rin. Ano po yung sabihin? Kasi kahit po sino magaling na evangelist, kahit po sino magaling na mag-share ng gospel, hanggang hindi kinikilos ng Holy Spirit po yan, ng Holy Spirit, hindi po yung talaga tatanggap. Pero hindi tayo dapat may tudo. Dati mo, kalimutan ko, ako mission sa ibang lugar, pagkarapunta sa ibang lugar, turo ako ng gospel, patungkol sa Panginoong Hesus, samantalang yung family ko ay nang iba sa kanila yung pangalan para kaya. Pero, nasit din ba na ako hihinto na sa Panginoon sa Diyos? Nasit din ba na hindi na mag-mission? Hindi. Ang trabaho ko ay mag-share ng gospel, at ang Diyos ang bahala magbabago ng buhay natin. As long as nagpipray tayo para sa mga mahal sa buhay, nag-share tayo sa kanila ng gospel, at nakita sa buhay natin gospel, niniwala ako, sabi sa Acts, manampalataya ka, at ang isang bayan ay maliligtas. Panghawakan pati promise ko ng Lord yun. So magkaroon tayo ng compassion. Ano po? Ito pinakalungkot sa marami po ngayon, na nawala na po yung compassion. Ano po? Yung compassion sa mga lost, sa mga kapahamak. Marami po natin na lang sa kanilang comfort zone. Ano po? Mag-mission o hindi, okay na. So huwag po tayo gano'n. Ano po? So kailangan po ay lagtay ng fire. Ano naman po yung ating kalagay sa buhay. Tingnan po natin ang ginawa ng Panginoon Jesus. Pangalawa, ito po. Perseverance. Ano po sa tagal ng perseverance? Hindi ko muna i-google. Pagtsaga, tama? Pagtsaga. Okay, perseverance. Ano po nakita sa picture?
Ano po yan? Meron po yung evangelist, meron po yung mission, nasa labas ng bahay, nakagawa ng mission. Sino po sinaharap sa rangin? Yung ikaw na ngayon magtuturo ng gospel, ikaw na ngayon magtuturo ng nakatuhan sa kanila, tataguan ka pa. Gusto mo na kasi ng magbago, tataguan ka pa. Ano po? So, mahalaga po yung pagtitsaga, yung perseverance. Hindi lang po yan, marami pa mga pangyayari sa mundo natin na makakapag-bagsak sa atin, makakapag-discourage sa atin para hindi mag-mission. So, mahalaga po yung una, compassion, galos, pangalawa yung perseverance. Hindi po yan natago sa asawa o sa kapit. Natago po yan sa recognition ko sa labas. Okay po. So mga kapatid, we are no longer God's enemies. Hindi na po tayo makaaway ng Diyos. We are now friend of God. And we are now Christ ambassadors. So we have now the privilege of encouraging others to do the same. Ano yun? The ministry of reconciliation. The ministry of reconciliation. Kaya ikaw, ang pinili ng Diyos sa pamilya mo para sa kanila na turuan mo makipagkasundo sa Diyos. Kung hindi po tayo hahayog, kung hindi ka hahayog, sino ang hahayog? Sino ang mag-share sa kanila ng gospel? Sino ang bibigay sa kanila ng babala? Ano na sila mapapahakot sa impyerno? Hayaan mo lang ba ng iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ibang tao, sa paligid mo ay nawatay sa kanilang kasama, sa kanilang kasalanan? Huwag po tayo takas ang takas. Ito po, si Jonas. Alam pa tayo yung kwento. Next slide na. Jonas to Nineveh. Si Jonas po ay tinawag ng Diyos, propeta ng Diyos, para bigyan ng babala yung mga tao sa Nineveh. Ang lugar po ng Nineveh ay lugar ng mga tao makasalanan. Walang kinikilan ng Diyos. Grabe ang karahasan po doon. Ano po? At alam po ni Jonas yun. Ano po? Anong po ginawa ni Jonas? Tumakas siya. Kasi alam niya kasi na ang Diyos ay makabagin. At ayaw niya na yung mga tao sa Nineveh, yung mga tao makasalanan niya ay maligtas. Gusto niya pahamak yun. Gusto ni Jonas, mapahamak sa impyerno. Para sa kanila ng Diyos yun. Kasi Diyos, tumakas siya. Dahil sa pagtakas si Jonas, hinahapon siya ng trahedya. Marami nangyari sa kanya. Yung tinapos siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda. Yun po yung nangyari sa kanya. Tumanda ka siya sa calling ng Panginoon. Kung kami napakahal, again, ang Diyos lamang po ang kumikilo sa puso ng bawat tao. Gawin lang natin kung ano po yung sakop natin ng ating tungkulin. Ang Diyos, balik sa ako. Kaibigan, gawin lang natin kung ano yung sakop, yung sakop ng ating tungkulin at ang Diyos nang bahala sa ating mga alahanin. Marami tayong mga alahanin sa buhay. Pero isa lang naman po yung pinapagawa natin sa atin. Trabahuin natin kung ano yung pinapatrabaho ng Diyos, ang Diyos ang bahala magpasahod sa iyo. Sabi po sa Psalms chapter 24 verse 1, sa daigdig, ang Diyos na si Yahweh ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Tingin mo sa Diyos, bilang anak ng Diyos, tingin mo sa Kanya kailangan mo. At ang Diyos ang bahala na magtaguin sa iyo. Ako po nagtatapos po sa itong pangyayari sa Biblia, sa akal po ng Ezekiel. Nung si Ezekiel po ay tinawag ng Diyos, meron po sa kanyang pinapagawa ng Diyos. Ezekiel 33:11, tayo po dyan, sabihin mo, ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan, na ang sino ay mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kung siya ay bagong buhay, sabihin mo, bagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Yan po yung tinawag po si Ezekiel ng Panginoon at upang isugo sa mga Israelitan. Po kasing panahon na yun, ang mga Israelitan po ay pabalik-balik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Grabe yung kanilang ginagawang kasalanan. Sabi ng Diyos sa kanya, babalaan mo sila. Bigyan mo sila babala. Makinig man sila sa iyo hindi mo na panagutan yun. Pero pagka hindi mo sila binabalaan, sisingilin mo sa iyo ang kanilang mga kaluluwa. So, ang pong sabi ng Lord, ang trabaho natin, mag-share lang ng gospel, ang bahala ang Diyos na magbago ng tao. Kung nating maging burden dapat, minsan yung pong gospel na nagiging burden po sa atin, naging parang mabigat siya sa buhay natin. Pag po natin, kapag isang totoong born natin, na hindi burden po ang pag-share ng gospel. Kung dito isang privilege. Privilege yan mga kapatid. Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, bakit nandito ka?
Makisama sa mga pinili ng Diyos. Dahil alam po natin, sisimula pa lamang kailan ng Diyos kung sino sa Kanya. Dito ka ngayon, may purpose ako sa buhay mo. Tinawag ka ng Diyos, hindi para po sa Diyos ang buhay mo para gawin mo yung pinapagawa ng Diyos. Yun po ang pinakasikreto. Gawin, pagkaabalahan mo lang, hindi yung kabalahan ng Panginoon, bahala siya sa mga pangailangan mo. At ang Diyos po, hindi siya tuluha ng sino man ang mamatay sa kanyang kasalanan. Ang Diyos po ay hindi tuluha sa sino man tao na mamatay sa kanyang kasalanan. Bakit? Kasi meron po kasing paghukom. Sabi po sa Hebrew chapter 9 verse 27, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghukom. Isa lang po ang Diyos na harapan ang lahat ng tao. Regardless of what religion they have, ano man ang kanyang paniniwala, ano man kailangan religion, kaharap sila sa Diyos natin. Amen. At ang Diyos po ay hindi tutuwa na sino man ay mamatay sa Kanya. Kasama. Tayo po, may purpose ang buhay natin. Ang tanong mo sa bawat isa, di ba ang tao magpahagod na yun? Di ba ang tao wala pang pagkakilala sa Panginoon? Ang tanong po natin, sino ang bibili sa kanilang bumana? Sino ang mag-mission sa kanila? The Lord is asking, whom shall I send? Sinusubo po ng Diyos sa bawat isa kung paano sinubo niya ang taong ibigay sa iyo ng babala. Because God sent someone to seek and save you, you are now part of a self-people. For example, because God sent someone, so conclusion po tayo. Because God sent someone to seek and save you, you are now part of a self-people. Therefore, go. We care because God alone sent us to our mission field. Tayo po, meron tayong kanya-kanyang ginagawa sa buhay. Ang iba sa atin, nasa opisina, nasa paaralan. Pero tinawag ka namin sa lugar na yun para ibahagi mo yung salita ng Diyos. Naiwala po ako, lahat po tayo meron earning. Meron kanya-kanyang pagkatawag ng Diyos sa atin. Meron mga tinawag para mag-full-time. May mga tinawag para magtrabaho. Same time ay nag-mission, nag-evangelize. Ayun po yung trabaho natin. Kaya kung makakaligdams tayo sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay, alam po yung ating mga pinagkakabalahan. Tayo po lahat ay tuloy. Sa ating po pagkakatayo, mga ating pagbalik-bulayan yung mensahe ng Panginoon. Alam po lahat tayo na merong tinanggap dahil tiwala po ako na kita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na walang buhay. Kamusta ka na ngayon bilang isang anak ng Diyos? Marahil sa oras na ito, may nakakaras ang kapaturan. Nakaharas ka ng kalungkutan, kabigayan. Meron kang problema. Pero mga bagay na nabibigay sa iyo ng pagkabalisa. At yung pinapaluan mo lang yun, hindi natin nagagawa. Mga kapatid, kumapag ka na sa pananampalataya. Magtiwala ka na sa Panginoon. Sabi po sa Marcos 16:15-17, ang sinabi ni Jesus sa kanila, tumayo kayo sa buong mundo at ipangako ang magandang balita sa inyo. Ang sino mang sumampalataya at mapupustuhan ay maliligtas. Ngunit Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. God called us to share the gospel to the lost. Ang Diyos po ay isinusugo tayo sa mga taong mapahamak. At hindi lang tayo basta isinusugo ng Diyos, kundi ang Diyos ay meron pong binigay na authority sa atin. Meron pong binigay ang Diyos sa atin na kapangyarihan. Magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng may mga karamdaman. Maraming tao ngayon mga kapatid ang nakagapos espiritual. Maraming tao ngayon mga kapatid ang
sunod-sunuran sa dyablo. Maraming taong yung mga kapatid ang nakapila patungo sa impyerno. Tinatawag tayo ng Diyos upang sa Kanya ay magdala ng mga kaluluwa. Ang trabaho natin bilang mga Kristiyano, mag-share ng gospel. Ipakilala si Jesus. Si Jesus na namatay sa cross dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa kanilang mga kasalanan. Si Jesus inilibing dahil sa ating mga kasalanan. At si Jesus muling nabuhay, patunay na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Lord, sa oras po na ito, nakikita mo po ang buhay ng bawat isa. Alam namin, Lord, na hindi pa kayo tapos sa buhay namin. Meron pa kayong layunin sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo, Lord God, ang bawat isa na masumpungan, Panginoon, ang pagkatawag mo sa kanila, Panginoon. I pray, Lord, na sa iglesyang ito, Panginoon, ang bawat kapatiran sa lugar na ito, ang bawat anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, ay susunod sa ipong utos na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng taong makasalanan. Lord, salamat po dahil isang pribilehiyo, Panginoon, ang paglingkuran ka. Maraming salamat, Lord, dahil pinili mo kami, nagtiwala ka sa amin. Ikaw lamang, O Diyos, ang nagtiwala sa amin. Kaya, Lord, sa aming pong buhay, patuloy po kami na muling magkukumit. Kami po ay mag-i-involve sa mission. Tutuwang po kami sa mga gawain ng simbahan na ito. Dahil ito po ang pinakalayunin po namin, ang magbahagi ng itong salita sa lahat ng tao. Purihin ka, Ama, sambahin ka, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Jesus, dakila ka, katangi-tangi ka, buhat na ika'y makilala, ang buhay ko'y lubos mong pinagbala. Sa biyaya mo ay naligtas ako, sa puso ko'y tunay kang nag-iisa, at sa mundong ito'y wala kang kaparang. Dakila ka, tunay na kamangha-mangha, pag-ibig mo'y sadyang di mapapantayan. Tunay na kaibigan, matibay na sandigan, kaya't papurit pagsambay, tanging sa'yo lamang iaalay.
O Jesus, dakila ka. Katangi-tangi ka. Buhat nang ika'y makilala, ang buhay ko'y lubos mong pinagpala. Dahil sa biyaya mo ay naligtas ako. Sa puso ko'y tunay kang nag-iisa, at sa mundong ito'y wala kang kaparang. Dakila ka, tunay na kamangha-mangha, pag-ibig mo'y sadyang di mapapantayan. Tunay na kaibigan, matibay na sandigan, kaya't papurit pagsambay, tanging sa'yo lamang iaalay. Dakila ka, tunay na kamangha-mangha, pag-ibig mo'y sadyang di mapapantayan. Tunay na kaibigan, matibay na sandigan, kaya't papurit pagsambay, tanging sa'yo lamang iaalay. Dakila ka, tunay na kamangha-mangha, pag-ibig mo'y sadyang di mapapantayan. Tunay na kaibigan, matibay na sandigan, kaya't papurit pagsambay, tanging sa'yo lamang iaalay. Dakila ka. Awitan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Pag-ibig mo'y sadyang di mapapantayan. Sabihin mo sa Panginoon. Paawitin natin sa Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, tunay na kamangha-mangha, pag-ibig mo'y sadyang di mapapantayan. Tunay na kaibigan, matibay na sandigan, kaya't papurit pagsambay, tanging sa'yo lamang iaalay. Dakila ka, tunay na kamangha-mangha, pag-ibig mo'y sadyang di mapapantayan. Tunay na kaibigan, matibay na sandigan, kaya't papurit pagsambay, tanging sa'yo lamang iaalay. Kaya't papurit pagsambay, tanging sa'yo lamang iaalay. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat sa bago, Panginoong identity na ibinigay ninyo sa buhay namin. Sa oras na ito, Panginoon,
Patuloy, Panginoon, naaawitan ka namin, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sa oras na ito, patuloy na makita ng bawat isa, nagaano man kami karumi, Panginoon, nagaano man kami makasalanan, ay pinili mo pa rin kami, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa inyo, dakilang Diyos. At sa oras na ito, Ikaw, Panginoon, yung patuloy naming itinataas. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag mulat ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo
sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanan at kaluwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig, na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subdulang biyaya mo. Pinupuri ka namin. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanan at kaluwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig, na mas malawak pa kaysa sa buhay ko. Salamat sa subdulang biyaya mo. Kinikilala po namin aming Diyos na ang kaligtasan ay nagmumula sa iyo. Ito po ay bunga ng pagkilos mo sa aming buhay. Kaya't marapat lamang na kami magpuri at sumamba sa iyo. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.